actually a family friend namin. And to me, he's been more than a friend. He actually is more like an elder brother to me. And siya yung kasama ko sa ministry, sa music, nag-staff din sa church. So, what I like most about Kuya Pitts is yung very passionate siya kung sa mga ginagawa niya. No, in terms of worship, no, he really gives his all. Nakita ko talaga yung passion niya to serve God and to serve serve through the ministry, serve his people. Tsaka isa pa ang ina-admire ko kay Pitts is yung love niya sa family niya, yung love niya sa papa tsaka sa mama niya. You can always hear him yung si papa, ganyan, si mama, yung ano siya, kumbaga yung care niya, yung concern niya sa parents niya, tsaka sa mga kapatid niya. Ano siya, he's a very loving brother, tsaka very supportive friend. Yung umiyak. Anyways, ilang masabi ko kayo. Okay, purihin po ang Panginoon kung si Brother Joe na isang kaibigan na halos naging kapatid ng ating Kuya Pitts. Ngayon naman po ay tatawagin ko po ang isang kapatid na halos naging kaibigan ng Kuya Pitts. At ito po ay ang kanyang kapatid po, si Margie Alarcon. Ito po yung sumunod kay Pitts. Magandang hapon po. Pasensya na nyo yung ngungo. Kakaiyak. Anyway, yung kapatid ko pong yan, sa akin siya po yung closest. Yan na. For how many years po na nasa ministry kami, we've been together sa ministry for how many years already? And in last few months, lagi kami magkasama. Pagpupunta kami ng Manila, he would drive for my family. Nagpunta kami ng mall and everything pag may nilalakad kami. My brother is a very good man. Yun yung masasabi ko. And he has touched a lot of lives. Napaka-evident naman yan. Kasi you would always hear reports from his friends na he's a good man. Talagang he's there pag kailangan siya. Pag kailangan ng support niya, he's there. And though yung mga last few actually a month ago, he already gave a sign that he's going. And somehow parang ini-ignore namin everything. Not really ignore, parang dahil ayaw namin tanggapin those signs. But we've seen his suffering, the pain, and everything. And somehow we ask God, why did you allow these things? But in the midst of these things, we are so thankful to know that my brother is up there in heaven, enjoying every promises of God. He's being comforted by God. Maybe all of us are asking why these things came to pass too soon. But sabi ko nga we will keep on trusting God. We will keep on believing God. It's been a blessing to many of us. And sa family namin, sa akin personally talaga, wala nang hihilot sa likod ko. Nag-ano yun nag-a-align siya ng spine. And yun yung isa sa mamimiss ko sa kanya. Tsaka yung kulit niya. And yung galaan. Hindi kami dalawa dyan. We actually, may plano kami na mamasyal pa sa Enchanted and everything. But, mas maganda yung pinuntahan niya. Daya. Anyway, I'm so thankful, my family is so thankful to know
that my brother is now in the presence of God, continuing his ministry in worship. He's a very passionate worship leader. He's a musician. And I believe, doon po sa heaven, yun pa rin yung ginagawa niya. Of course, mamimiss niya rin tayong lahat. But there's one thing, syempre, in heaven, there's no more tears, no more pain, no more sorrow. That's why yung joy na lang ng Lord yung mararamdaman niya. And for all of us, let us be encouraged and comforted na He's up there enjoying God's promises. Yung mansion niya. I thank God for His life. I thank God for He has touched many lives. Sa work niya, sa church, sa friends, sa family. To God be the glory sa buhay niya. Favorite po ang Panginoon. Kung meron pa pong mga mahal sa buhay niya, kapatid, at malapit kay Kuya Pitch, pwede po dito po kayo sa medyo harap. Ano po? 1, 2, 3 lines. Chairs, seats. Yan. Dito po kayo sa loob. Ano po? Mga kapatid, yan po sa inyong programa. Sa kadahilanan pong nagkaroon po tayo ng konting aberya sa magbibigay ng tayong bilang may sakit ng kanyang asawa. Nais kong basahin sa inyo itong nakalagay sa programa doon sa likod. Ang pamagat po ay Don't Grieve for Me. Ito po ay sinulat ni Edna Blubo. Asan po ay ganito, When I've been to my last service and played softly on the air, the notes of the last song for me, and then the final prayer. When friends arise and slowly walk down the long church aisles, for that last look at my cold corpse as they pass in single file. There may be words of flattery, and some may even sneer. Some may sob, and some may cry. Some may not shed a tear. But be what may, this much I know, I will no longer care. No earthly voice can reach my ear as I climb that golden stair. Now, pen in hand, I'm writing you, this is my last request. Don't grieve for me. Don't wish me back, for I am one most blessed. I have a hope beyond the grave. I am secure in God's great love. I leave this world with all its care for a mansion up above. Though it be hard, please wear a smile, rejoice and praise our God. 'Tis only this old shell of mine you place beneath the sun.